Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating pakinggan ang kwento ni Tata Selo, isang matandang magsasaka na buong buhay na nagpagod at nagsikap para sa kanyang pamilya. Sa isang tahimik na baryo, araw-araw nagtatrabaho si Tata Selo sa bukid. Sa kabila ng kanyang katandaan, patuloy pa rin siyang nagsasaka dahil ito lamang ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Napakaganda ang umaga ngayon. Kahit matanda na ako, kailangan ko pa rin magtrabaho. Ang lupang ito ang bumubuhay sa aking pamilya. Matagal nang inaalagaan ni Tata Selo ang lupang kanyang sinasaka. Marami na siyang taon na naglaan ng pawis at pagod dito. Ngunit sa isang araw, dumating si Kabisang Tano upang kausapin niya. Tata Selo, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ano po yan, Kabisang Tano? Hindi mo maaaring sakahin ang lupang ito. Hindi na po. Pero matagal ko na po itong inaalagaan. Dito nang galing ang aming pagkain. Pasensya na, ngunit kailangan ko nang gamitin ang lupa para sa ibang plano. Nabigla si Tata Selo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Paano na po ako? Paano na ang ibang pagkukunan ng kabuhayang pamilya? Wala na kaming mapupuhayan. Pasensya na, Tata Selo. Iyon ang aking desisyon. Unti-unting umalis si Kabisang Tano habang naiwang nakatingin si Tata Selo sa lupa. Ang tagal kong pinaghirapan ng lupa nito. Dito ko inilaan ang aking lakas na panahon. Lumipas ang mga araw ngunit hindi mawala sa isip ni Tata Selo ang kanyang problema. Araw-araw ay niisip niya kung paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya. Ano ang mangyayari sa amin? Saan kami kukuha ng pagkain? Dahil sa matinding lungkot at galit, nagulo ang isip ni Tata Selo. At dumating ang araw na nagbago sa kanyang buhay. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Tata Selo at Kabisang Tano. Bakit ninyo ito ginawa sa akin? Matagal ko nang pinaghihirapan ng lupang iyon. Hindi mo pag-aari ang lupa. Ako ang may karapatang magdesisyon. Nang makalawang araw, dumalaw ang anak niyang si Saling na dati nakatira at nanilbihan sa kabisa. Subalit, umuwi ito sa kadahilanang nagkasakit at ito makalawang araw bago ang insidente. Nakakahabag si Tata Selo nang maisipan na lang nitong pauwiin si Saling sa kadahilanang wala na silang magagawa. Pinatawag si Saling ng alkalde sa kanyang tanggapan at pinuntahan niya iyon at hindi nakinig sa ama nito. Dumating muli ang bata na dumalaw sa kanya at inutusan upang pumunta sa tanggapan ng alkalde. Subalit hindi ito papasukin pahayag ng bata. Hindi ito inalintana ni Tata Selo at sinabi na lang nito na inagaw sa kanya ang lahat. Sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman, may nangyaring hindi inaasahan. Nataga at napatay ni Tata Selo ang kabisa sa kadahilanang pinaalis ito sa kanyang lupang sinasakahan. Subalit tumanggi at Selo na malakas pa siya at kaya pa niyang magsaka. Subalit tinungkod ito ng tinungkod ng kabisa sa noo. Paliwanag ni Tata Selo sa binatang anak ng pinakamayamang proprietaryo, sa alkalde at maging sa hippie na nagmalupit sa kanya sa loob ng istakid na pawang mga kilala ng mga kabisa. Nagulat ang mga tao sa nangyari at agad nilang dinala si Tata Selo sa bilangguan. Mabilis na kumalat ang usapan tungkol sa pagpatay ni Tata Selo kay kabisa. Ito'y naging mainit na usapan ng mga tao at karamihan ay hindi makapaniwala na nagawa niya ito. dahil halos lahat ng tao sa kanila
ay kilala siya bilang isang mabait na tao. Siya ay kinausap ng presidente habang siya ay nasa likod ng mga rihas at tinanong kung bakit niya nagawa ito. Si Tata Selo? Hindi ako makapaniwala. Tahimik at mabait siyang tao. Habang nasa loob ng bilangguan, maraming tao ang nagtatanong kay Tata Selo. Tata Selo, bakit ninyo nagawa iyon? Hindi ko ginusto ang mangyari. Nasaktan ako. Pakiramdam ko ay wala akong laban. Tahimik na yumuko si Tata Selo. Sa kanyang mga mata ay makikita ang lungkot, pagod at sakit ng kanyang dinadala. Ipinapakita ng kwento na may mga pagkakataong ang kahirapan at kawalan ng katarungan ay may malaking epekto sa buhay ng tao. Ipinapaalala rin nito sa atin ang kahalagahan ng pag-unawa at paggalang sa kapwa. Dito nagtapos ang aming podcast adaptation ng Tata Selo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.